Pupunta tayo ngayon sa garden, sir. Kung saan nakatanim yung mga nabanggit ko po kanina. Uy, sir, parang may makasoy ka dito ah. Yes po. Ito, tanim ko po nung pandemic. Ngayon, nagbubunga na. So, pwede natin i-try ito, sir. Pwede ba kainin yan? Yes, sir. Pero medyo mapakla kapag hindi masyadong hinog. Pero try nyo lang, sir. Asan yung hinog dito? Ito. Yan, sir. Paano ba yung Pitasin nyo tamang lang, sir. pagpitas? Kasi balita ko minsan nakakakati siya eh. Ay, Hindi naman. Hindi naman. Ganun. Ayun, oy, pabilis lang oh. Guys, nakatikim na ba kayo ng kasuy? Ayan, dito po sa kanilang integrated farm oh. Ayan po. May kasuy sila dito. So, ano sir, tinatanggal pa ba to? Or Sir. pwede nang laklakin? Ang tamis. Ito, sir, may pagkain ka na, may inumin ka pa. Ayun, oh, kasi matubig to eh. Matubig. Tsaka, I think tama ba? May vitamin C ba to? Mataas sa potassium, sir, sa mga, di ba, sir, nabanggit ko yung nagkasakit ako sa puso nun. So, yung mga tinatanim ko, may vitamin C, lahat ng nagbe-benefit sa katawan natin. So, ito sir, nakatulong sa'yo to? Bilang, sir, itong environment, fresh air, sunlight, grounding. Tama ba sir, kailangan mo maglakad din ng nakayapak? Lagi kong pre-na-practice, sir. Grounding, sir. Bale, yung, kumbaga, yung kuryente sa lupa, Ions. parang, diba? Tama ba? Oo, parang nag-circulate sa katawan natin. Correct, no? But, isa pa is yung, kumbaga, yung environment mo. Yes. Malayo sa pollution, di ba? Malayo sa stress. So, isa siguro sa mga, for sure, yun ang nakatulong sa'yo. Siguro, sir, kasi sabi ng cardiologist ko, dapat yearly ang check-up. Pero, since nung nagkasakit ako at gumaling, hindi na ako nagpa-check-up. Talagang ideal talaga na magkaroon kayo ng farm din. Ito, pinipitas mo lang sarili. Kung bibili mo to sa palengke, magkano ba presyuhan ng ganito? Mahal. Swerte na, sir, kung may matsambahan kang ganyan. Ganito. Pero ang binibenta nila ito, di ba? Pinaprocess nila ito. Ginagawa nilang cashew nuts. Yes po. Saka ito talagang binibenta rin yun. Okay. Kasi marami rin may gusto. Kaso lang Bihira. Seasonal din siya. Ito ba, kailan ba umaano to? Namumunga? February hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Hanggang summer. Summer. Then pagdating ng tag-ulan? Tag-ulan, wala na siya, sir. Okay. So, natsambahan natin. Sakto-sakto. No? Mainit ang panahon. Nantay ka niya, Sir Art. Iba pa rin talaga pag may integrated farm ka. May bayabas pa dito. Yes, sir. Kasuy. Ayan, no? Nice. Ganda Ito, dito, sir, sir. mga tanglad na tanim namin. Oo. Paborito ko yan. Ginagawa namin Tanglad tea. tea. Yes, lemongrass tea. Yes po. Isa to sa nag-save sa amin nung pandemic, sir. Siyempre, pang boost ng immune system, di ba? The same time, masarap yan sa sa tinola. Saka sa sir, nabanggit ko, di ba, naglilitsyon na native pig ako. Yes. Yes. Ito yung isang main ingredients niya para bumango siya. Ano to, sir? May regular kang, may variety rin ba yan? Or yung regular lang na lemongrass yan? Kung ano na lang yung, dati to, sir, hinihingi ko lang. So, nagtanim na lang ako. Ngayon, sila na yung humihingi sa akin. Binibili pa nila ngayon. Oh, tsaka mabilis lang kasi dumami ito Yes no? po. Parang grass lang talaga na pag tinanim mo, anytime, ay Grass parang talaga. yung mga yun, no? Ang dami. Sir, ang dami. Marami dito. Ayun pa. Dami. Alright. Diretso na tayo sa kanilang organic garden, no? Para makita natin kung ano yung mga karga nila dito. Wow, dami! Wow. Sir, Ito sa parang pinaka-greenhouse mo to, no? Yes po. Pero malakas ang hangin dito ng Burmans. Yan, linipad-lipad. Sobrang lakas. So, iayusin namin to after, bago magtag-ulan. Ito mga garlic chives. Garlic chives? Yes po. Ginagamit rin sa mga soup minsan. Okay. Ano ito? Parang... Di ba, gamot lang sa buko lang alam Tama, natin. tama. Pero herbs siya. Alam ko yung amoy. Nagamit natin ito nung bata tayo pag nabubukulan tayo. Okay. Sige nga sir, pakilala mo pa ako sa ibang mga tanim mo dito. Ito sir, propagation namin. Nag-propagate na kami. What's Ganito that? ginagawa namin. Spring onion to sir. Okay, Ito, bigay sa akin ng isang OGT Kilala ko namin. yan. Bigay ng OGT namin from San Jose City, Nueva Ecija, taga Don Bosco. Binigyan niya ako ng siguro mga ganito, parang isang sako na planting material. Oo. Ngayon, hanggang ngayon, ano na? Madami. Madami. Ayun. Ito, spring onions naman to. Ito sir, magtanim ka ng... Kasi binibenta ko to, kunyari may turista na sir. Yes. Gustong
avail ng ganito. 50 pesos hanggang 100 pesos, depende sa Itong kapal. isang itong 50 na to. 50 pesos. Kung medyo mas malaki or mas makapal, 100, sir. ayun, mura lang pala guys. So if you want to buy spring onions na pwede nyong itanim, mabilis lang ba dito sir? Mag-propagate, magparami? Ganito mo lang, hiwalay mo Isa-isa lang. lang. Tapos tusok mo sa lupa, ganyan mo. Yan na. Ayun. Okay na. Tapos mga ilang sir? Mga ilang buwan bago? Yes, sir. 2 weeks. 2 weeks pwede na. Okay na siya. Nice. Di magtanim ka ng 1 million, di may 10 million ka kung 10 pesos isang bilda. 1 million daw magtanim ka ng ganito. 1 million na piraso, di mayroon kang 10 million kung 10 pesos each ng ganito. Galing. Galing ng computation ni sir. Pero Yaman matagal. na kayo. Sa spring onions pa lang. Ano ba mayroon ka dito sir? Meron. Ay, ito! Meron tayong raised bed. Okay. Ang tawag dito sir, raised bed. Raised bed. Okay. Nakataas siya. Tapos, Mhm. kung ano-ano tinatanim ko dito, sir. May labanos. Wow! Ito, carrot. Okay. Nice. Sir, Ayun. ayun. Pero hindi pa siya... Hindi pa siya. Oo. Sir, sa carrots ba, ilang months bago talaga mag-harvest ka? Bago ka makapag-harvest? Kasi sir, bago-bago lang kami. Hindi, sa experience ko lang, siguro mga 3 months, 2 months, ganun. 2 to 3 months. Pwede ka na mag-harvest pagkatanim ng Sa experience nila, disclaimer, hindi pa ganun ka kasi nga nursing si sir eh. Ito parang inaaral pa rin. Inaaral pa na. Ongoing. Kasi kung magmamas produce na kami para sa farm to table namin, kasi maraming yung sa salad namin, sir. Yes. Labanos saka itong carrots. Ang Ginagawa kailangan namin ninyo. juice, carrot juice. Wow. So kailangan namin mag-produce ng marami. So Yes. doon na kita masasagot, sir, kung eksakto kung ilang months ba talaga. Ayun, kasi nasa process pa kayo ng learning eh. Naaral nyo pala. Mga kabidyo, this is my first time na makakita ng labanos na nakatanim. Familiar naman tayo sa labanos na na kinakain, di ba? Sinasahog sa sinigang. Sinigang. Di ba? O kaya sa mga salad, tama ba? Salad, yes, Yes. So, pero ito, guys, may lang dito, ang ganda ng design niya. Para siyang kamay. Tama ba, sir? Parang kamay. Parang kamay na labanos. Ayan, mga ilang buwan na yan, sir, ng mga tanim po ninyo? Nasa 3 months, 4 months. 3 months, okay. Meron pa nga ako ditong tinanim na sir. Ito, Ano yan, sir? patatas. Okay. Kung mga hindi pa nakakita ng mga patatas. Yan. Yan, pwede ba nating bunutin? Ayun, guys, May laman siya. Pero hindi pa malalaki. di pa. Pero it takes how many months pa bago ma-harvest? Kasi sir, lahat ng gulay sa Baguio, ito yung na-try kong itanim. Dito. Kasi sir, sobrang init dito sa Natividad eh. Lalo na yung strawberry natin. Oo so, makikita nga. natin doon mamaya. Okay guys, na-amaze lang ako dito sa kwento ni sir, He's trying na yung mga pang-upland, highland na mga gulay, pwede niyang itanim dito sa lowland na which is napakainit. So parang sinasabi mo sir, nag-iiba na yung takbo ng agrikultura natin ngayon, no? Ang doon sir, ang mas added na is organic siya. Yes. Organically grown. Hindi pa kami certified. So yun yung natin. So kailangan i-workout pa natin. Workout pa. Aside from that, may mga talong din sila. Ayun, talbos ng Kamote. kamote. Puro organic nga. May okra din sila dito. Yung breakfast nyo. Yes. Ito. Ano po? Sir. Carrot. Carrots pa rin. Sir, pwede yung i-harvest para makita na. Ayun, guys, tama ba yung pag-harvest? Sige sir, bunutin mo. Bunutin lang. Ay, ito malaki na. Oh. Yan. Ayun, Yan. Nice. Kita. Ayun. Yan sir, ginagamit namin farm to table. Farm to table na to, no? So lahat sir na ginagamit nyo sa ninyo, sa pagkain nyo sa bisita ninyo. Dito Galing po dito. Nice, no? Ganda. Sir, ano pa yung makikita natin dito? May mga sili ka dito. Anong klaseng mga sili to, sir? Ito siling panigang, yung pang dynamite, pang paksiw, pakbet, sa sinigang. Tapos may kamatis tayo, ampalaya. Pwede na sa sir, bahay kubo, Oh, sir. Tapos ito, yung labuyo. Labuyo. So, gumagawa kami ng chili garlic oil dito. Tapos, yun, sinuserve na rin namin sa... Nice. Yes po. Available din, sir. Available po. Ito, ano ba to? Upo or... Yun, ang laki, Sinasabi nila, sir, ito daw ang pinakamagalang
Oo nga, sir. na gulay? Laging opo. Opo. Yun, yung mga talong mo, sir, yung mga regular lang na talong Yes po, regular na talong. So dito sila nagpi-pick and pay. Pwedeng mag-pick and pay ang mga visitors natin, ang mga guests. Yes, sir. Pipita sila tapos ititimbang. Okay. Tapos babayaran. Ano yan, yung per kilo, farm gate? Yes po, pero mas mataas ng konti. Kasi organic. Organic. Ayun. So, asin talaga, sir, wala kang ni-spray dito na chemicals. Basta organic fertilizer lang ang gamit mo. Yes po. So, tayo, strawberry hunt tayo ng mga kabidyo. Maliliit yung bunga eh. Maliliit yung bunga. Pero, sir, yung mga bisita mo dito, pumupunta, pag kunyari naka-season ka dito, pwede silang Pumita, mamitas. sir. Yes po. Tapos bayaran nila per kilo. Ano sir, per piece. Per piece? Yes po. Magkano ba per peraso? 10 pesos per piece. Okay. Hindi sa per kilo na mga kabidyo per piece. Ang bayad sa strawberry Kaya na to. inyong mapipili. May pwede ba dyan? Pwede yung tikman to sir. Ayun. Pero ang cute nila Oo. Ayun. Maliliit na sir kasi Wala na, lumipas pa-off season na siya. ito pa, meron pa dito. Ayun. Kasi lang naunahan na tayo ng insekto eh. Ayun. Ito. Ito. Marami kasi nag-pick kahapon. Ayun. So, tikman natin mga kabidyo kung matamis. Tamis nga. Nice. Ayun. Nananano tayo ng yung insekto. Ano sir, yung ipis na brown na maliliit, yun lang yung ano dyan. Kalaban. Kalaban. Nice. Ayun, no? Yung mga yun. Ito sir. Ayan. Tayo na lang yung Nahuli tayo sir eh. Nahuli. Adami kahapon. Ayan. Tamis nga. Sarap. Sarap palang magkaroon ng ganitong farm. Libre pitas. Ayun, sir, mga kamote. Si ma'am. Naiingit si ma'am. Ayun, yung videographer ko. Ayan. Ayun. Ito yung pinaka-smallest bee na nagpo-produce ng honey. Okay. Sila yung stingless. Wala silang sting. Oo, pero tutusukin. nangangagat sila. Pag naistorbo mong... Sir, bilang mo ba kung ilan lahat yan? Nung nagsimula ka, sir, ilan lang ba yan? Ay, nagsimula ako sir, 2. Pero kasi nagbebenta rin ako minsan sir. Pag Okay. may farmer tayong kaibigan na gustong mag-start ng ganito. So nababawasan. Paano mo binibenta, sir? Yung per peraso? Per box. Per box. Sa Per isang box, sir, ilan ang laman? Kung binibenta mo siya. Depende. Ano na yan sir, isang colony na yan. Isang colony na po yan. Ito, sir, kadami niya, marami Pag binuksan natin yan, may honey yan sa loob. Kaso lang, atakin tayo. Kailangan may protective gear tayo. Oo. So, Yun pala. So ito, sir, nakakatulong ito, sir, para magpabulaklak, no? big help. Yes. Pag namulaklak, siguradong bunga na yung susunod doon. Okay. So mas dadami pa yung production, tapos mas lalaki yung bunga. So you're talagang you are promoting natural and organic talaga dito. Yes. So may mga kamatis ka rin dito, parang Okay, matatamis sir. yung mga yan. Tikman nyo sir kung ano yung difference ng synthetic saka organic or naturally. Ito, sir, pwede na kainin ta. Yes po, punasan nyo na lang kasi, Kasi may no? alikabok. Oo. Ito, kamatis, mahilig tayo sa kamatis eh. Sarap to pag may sibuyas. Sabayan kita sir. Ayun. Hindi ka masyadong hinog yan. Pero matamis na yan. Oo sir. Alright, so titigin tayo ng kamatis ngayon. Parang yung Hungarian sausage na pumuputok na sir. Masabaw. Iba yung organic. Oo sir. Parang kumakain lang tayo ng masana. May bata na turista dito sir. Linantakan yung ganito. Mas gusto niya kaysa sa apple. Saan pa yung natin, sir? Pwede natin pasyalan. Yung, sir, yung red beet saka yung chicharo. Okay. Yung sweet pea. Okay, tara. Pero yung sweet pea sir, ano siya, for propagation purpose na lang. Sa tayo dadaan, sir? Dito sir. Okay. Ito sir, mga raised bed. So, yung mga gustong i-copy yung ganito, kahit madamo yung ground, pwede apektuhan tong tanim natin. Kasi nice. kung ano lang yung tumubo dito na damo. Ano to, sir? Anong tawag dito? Ito sir, coco fiber. Coco fiber? Gumagawa tayo nito. Tapos yung isang kasama nito is yung coco peat. Coco peat. Yung hinahalo natin sa mga seedlings, yung pinagtataniman ng seedlings. Ano tawag dito, sir?
Sitaw, bush Sitaw. sitaw. Hindi ito gumagapang kaya wala siyang trellis. Nice. Ano pa yung mga ano mo dito? May kangkong ka rin dito. So ito kangkong, Ito. lettuce. Sir, ang raised bed na tinatawag, ganito lang talaga, hanggang tuhod, ideal. Sir, pag mas mataas na, mahirap ng ano. Mas maganda yung ganito sir. Okay. Ang size ito, guys, oh, ang height nito hanggang sa tuhod. Ang box mo, sir, parang 4x4? 1 meter by 1 meter. 1 meter, 1 meter. Sa inches, ilan yun? 1, 2, 3, 4, 5. Hindi ko alam. Ayan. Sarap ng kamatis, guys, oh. Tapos, daanan na po natin yung ano, yung sweet pea. Sir, dito, yung mga basura nila na pinag-ano ng semento, hinihingi namin yan tapos tinataniman namin. Para ano, Double purpose sila. Yung pinaganuan ng semento, supot na semento. hinihingi daw nila. Para pagtaniman. Ano itatanim mo dito, sir? Sir, yung iba na taniman na namin, Ito, okra, talong, may kamatis. Tapos ito, sir, yung use ng ano, yung fiber na sinasabi namin, kinalay kayo ng manok. Ayun. Ito kasi, Saan nanggagaling yung mga fiber mo na yan, sir? ano sir, sa coconut. I mean, waste. sino nagsusupply sa'yo? Waste sa market, Okay. so tinutulungan namin sila, tapos double purpose pa rin. Oo nga, no? Walang tapon ng mga kabidyo. Yes po. Galing. Sir, ito yung sinasabi ko, Where? pwede nyo tikman to sir, kung hindi nyo pa natikman to. Sweet pea. Okay, tikman natin. Ito yung chicharo. Pwede nyo pitasin sir. Pwede na ba kainin to? Sir. Paano kinakain to? Ganito lang sir. Kasi hinahalo natin to sa ano di ba? Chop suey, ganun. Okay. Pero yung iba half cook lang. Ito, hindi na natin raw. Okay. Hindi na natin iluluto. Yung buto, pati ano? Pati buto na sir. Okay. Ang lasa. Try mo sir. First time natin kumain ng ganito. Ewan ko kung nakakain ako. Kung sa chop suey siguro, yes. Pero parang nakikita ko to parang mga string beans ang dating niya eh. Oo sir. Pero ito, dito yung natitikman yung tanim natin na ano. Para siyang mani. May pagkatamis. Ay, pwede pa lang kainin ng hilaw. Raw. Hilaw. Sir, ito. Itong beet fruit or red beet. Pinang sa salad. Yung parang ano to Ayun, nakakita na ako niyan. Nakakain na ako niyan. Ano mo sir? Pwede Parang- mong bunutin sir. Para siyang ano, singkamas. Parang singkamas Pero pero, violet sa loob. violet yung loob niyan. Pwede natin tignan yung ano para makita ng mga viewers. natin. Ayun. Red beet. Red beet. Nakakain na ako. Nilagawa sa salad. Gagawin namin, papabutuhin namin sir para ano. Hindi na kami bumili ulit ng seeds. Nice. Shredder machine. Shredder machine. Dito namin ginigiling yung ano. Tinanggal namin kasi nagbara. Okay. Ginigiling namin dito yung mga coco husk. Okay. Tapos ang output niya is itong fiber niya at yung Coco coco dust. peat. Coco peat siya. Ito yung minimix namin sa CRH saka sa lupa. Okay. So ito yung mas mataba. Okay. Dagdag Nutrients. nutrients. Tapos nag-hold ng water. Yes, para maging moist. Moist lagi yung tanim. Okay. Tapos ito sir, in-sterile namin siya, pinapakulan namin para yung mga Bacteria mawala. mawala. Para kapag yung seeds healthy naman siya, hindi Yes. siya May ano kayo dyan, sir? May parang ready material na kayo dyan na nagbibenta rin ba kayo dito? Pag may nangangailangan sir, kaso lang dito kulang pa sa amin. Ito sir, ang daming ano dito. Ito sir, waste po ito ng market. Okay. Tapos yan, nakikipag-usap kami na i-ready na nila, pipick upin na lang namin. Binibenta nila, sir, or Libre po. binibigay? Kasi tinatapon lang po nila to. Kasi kapag Yes. hindi nila naitapon, matatambakan sila. Okay. So yun, Ito, talagang kinukulik waste- na lang namin. Waste lang talaga ito, guys, oh. Pero sa kanila, ni-shred nyo, sir, no? Ginigiling nyo, tinatanggal itong fiber niya. Fiber niya. Tapos may mga yung nahihiwalay na mas pino. Oo. So yun yung nalalaglag, yun yung coco peat. Okay. Nice. Galing. Ito. So, ito sir, ano naman to? Ito sir, yung ginigiling naman ng mga dahon, mga sanga, dito siya, mixer siya. Composter. Oo. Tapos kapag na siya, nabulok na, ready na para gamitin na organic fertilizer. Yes. Ito sir, binili mo to o binigay ng Ano sir? DA? DA po.
from Co-op, nag-request ang Co-op. Tapos yun na, dito namin linagay. Ito Yes. yung place na talagang pinaglagyan. Parang may naririnig akong kambing dito. Yes sir, meron tayong alagang kambing. Ano to sir, native? Ano sir? Nubian? Nubian. Okay. Ayun, cute nila. Ayun. So literal talaga guys na ano no, na integrated kasi aside from mga organic na mga halaman, eh meron din silang mga alagang kambing dito. Then may alagang kabayo, Kabayo. baka, kalabaw. Baka kalabaw wala pa. Pero Okay. mahirap kasi yung damo dito. Yes, so sabihin mo doon sa ano, sa Philippine Carabao Center, baka naman. Baka naman. Anyway sir, bago po tayo magtapos, any message or advice sa ating mga ka-video, sa ating mga viewers na gustong magsimula ng organic farming at makabisita dito sa inyong integrated farm? Yes po. Unang-una, thank you po sa pagpunta. Yes sir. At salamat at i-invite ko yung mga gustong yung gayahin tong organic farming kasi unang-una magbe-benefits yung health natin, kikita tayo, mas marami tayong matutulungan tao. Yun po, at ini-invite ko po kayong pumunta dito sa REBS Integrated Eco Farm dito po sa Bachelor East, Natividad, Pangasinan. At try nyong enjoy itong lugar natin. Yes, may entrance fee po ba Yes ito? po, 50 pesos po ang entrance fee po natin, tapos sa camping po is 250 overnight, overnight po. Tapos kung gusto magpaluto ng pagkain po, meron po tayo pero dapat Babayaran. O kaya naman, advance booking. mamimitis na kayo dito kasi Yes po. anong tawag nun? Farm table. Pick and pay then farm to table. Yun, farm to table na ginagamit po nila. No? So lahat ng kakainin nyo manggagaling dito sa inyong Yes po. organic farm. Yes po. Tayo po nagpapasalamat kay Sir Richard no, sa pagbibigay niya po sa atin ng pagkakataon na makabisita dito sa kanilang integrated farm. Sa lahat po ng ating mga kabidyo dyan na may gustong ipa-feature or may magandang kwento, no, pwede kayo mag-message sa ating Facebook page, Video Stories, o kaya naman pwede nyong i-like, i-share ang video na ito at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Video Stories, for more videos and stories. So once again, I am Art Sinobago, the content creator of Video Stories. Always remember, tuloy-tuloy lang ang pag-angat. Keep rising mga kabidyo. Sir Richard, thank you so much, Art. Yes, and bye-bye!